Kanina, red notice ang natanggap. Ngayon, ang sinasabi mo, hindi red notice, kundi diffusion lamang. Tama po. Alin ba talaga? Diffusion po. Walang red notice. Nagkakaroon po ang general public or everybody ng Pero alam natin confusion. na hindi magkapareho yun. Pero it's equivalent po to a red notice. Hindi po. Ang red, Mas alam ninyo ito sa akin. Opo, Ang opo. diffusion po, hindi red notice. Hindi Tignan po, lang hindi po, natin ang hindi nga po. website. Was a red notice, itong tinatawag na red notice, iyon ba ang pinadala ng Interpol, Executive Director Alcantara? Kasi ang binanggit mo ngayon, diffusion. Ang dumating Kasi- po sa atin Oh. ay isang diffusion, isang commonly tinatawag na red diffusion. Eka, ang pagkaalam ko, iba ang notice at iba ang diffusion. Iklaro po ninyo, alin na natanggap? Ipapaliwanag ko po. Ipapaliwanag ko po. Ang red notice po ay a request for international police cooperation that has been applied for by a member country or entity that are distributed to every member of the organization. Opo, alam natin yon. Okay Pero po. ang sabi kanina, red notice ang natanggap. Ngayon, ang sinasabi mo, hindi red notice, kundi diffusion lamang. Tama po. Alin ba talaga? Diffusion po. Walang red notice. Nagkakaroon po ang general public or everybody ng Pero alam natin confusion. na hindi magkapareho yun. Pero it's equivalent po to a red notice. Hindi po. Ang red, Mas alam ninyo ito sa akin. Opo, Ang opo. diffusion po, hindi red notice. Hindi Tignan po, lang hindi po, natin ang hindi nga po. website. Po. It's an unverified report requesting for information. Humihingi lang, makikipakilang sa kapwa member na kung maaari, tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinopost sa website katulad ng red notice. but Tama po ba? It went through the police of the organization's police database. Pumasok din po 'yon sa database. Pumasok sa database pero unverified. Maliwanag siya, di ba? Papaliwanag Di ba po ganon? na- So, hindi po red notice ang natanggap, tama? Diffusion po. Red Diffusion. So, walang red notice. Kapag walang pag-diffusion lang, ang pagkaintindi natin, humingi lang ng impormasyon, di ba? May kulay ba ito? Yung pinadala sa atin, anong kulay ng diffusion? Ito po ay wanted person diffusion. So, walang red notice. Pundag na tayo mula sa diffusion, hindi man lang na-confirm, hindi man lang napagtibayan, hindi man lang nadaan sa commissioner nila, hindi man lang nailagay sa website o naging opisyal, lumundag na po tayo. Sa diffusion pa lang yan mo. Hindi, kasi inaamin ninyo, wala namang red it is notice kailanman. Bakit si Congressman Arnie Teves may red notice na, hindi pa natin nagagawa ng paraan? Hindi ko po masagot. Ma'am, yung kay Arnie Teves, kaya Oo, klaro po yun, yung red notice. Kaya nga, ang pagkaintindi namin, red notice din ang sinasabi. Ngayon, lumalabas na wala kailanman na lumabas na red notice mula sa Interpol, kundi diffusion lamang. baka dahil sa panahon, kasi mabilis po ang pagganap ng yung mga pangyayari. Mabilis po nangyayari. Kaya marahil, sa ordinaryong pagkakataon, nandyan po ang red notice. Mura dito, wala akong pagkakataon marahil. Madam Chair, gusto So, ko... ibig sabihin, ang katotohanan, walang red notice. Mag-ingat po kayo, you're under oath, makokontempt po tayo. Dahil pagbibigyan natin, kasi sabi, red notice, yung pala, hindi red notice, nasa diffusion na po. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Pakita po natin, may pagkakaiba yan, matindi. So, itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat. Hindi dumaan sa commissioner. Tama po ba? Meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion. So, may disclaimer. Pero, nag-mobilize ang pamahalaan ng libo-libo, 7,000 ang pinagmalaki na kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Pinahihingi lang. Walang sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa membro. Okay. So, maliwanag, tama po na dumating
ng 3:04 ba to? Correct po, tama. Ng umaga, Tama Arian. Ang liwanag. Tapos, ang request dito, after prior consultation with the government of the Philippines. So, hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi nakasabi dito sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito formal transmittal lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang, 7,000 ng pulis na ang minobilize eh. Bakit sinasabing ganito? Yung sinasabi po nyo na... Hindi, binabasa ko lang Opo, to eh. opo. Ang matatanong po natin dyan ay yung nagpadala po nung... yung nag-apply po, ICC. Sila po naglagay niyan eh. Hindi po tayo. Ibig ko nagsisinungaling ang Interpol? Hindi po Interpol ang nagsisinungaling. Yung gumawa Pero po... ang Interpol ang sinasabi ninyo eh. Sabi nila dito eh, itong diffusion ng Interpol, pagkatapos ng konsultahan sa pamahalaan. Tapos sinasabi pa rito na hugas kamay ang Interpol at hindi pa sila gumagawa ng compliance review. Hindi pa nila naimbestigahan, hindi pa nila napapatunayan itong diffusion. At kung may duda, sabihan na lang sila kasi hindi pa daw nila naaasikaso. Yan yung sinusunod nilang format, ma'am. Hindi ho lahat na sinasabi dyan ay gano'n na lang po ang katotohanan kasi nag-iingat lang po sila na makatabig sila na mali. Kaya marami ho silang paniguradong mga salita sa kanilang form letter. Form letter po yan eh. Sasabihin nila na Kagaya ho niya, nung sinabi na meron silang pagkatapos konsultasyon, makipag-ugnay sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ang palaisipan ko po, sino ang kausap dito? Dahil hindi naman po kami ang kausap. sinasabi ninyo, palusot lang to, hindi to totoo. Hindi po, yung Paano form tayo letter. maniniwala sa Interpol Yun nito? po yung kanilang form letter. Kaya, kung ako, hindi ko ho alam talaga kung sinong kausap. Pero may sinasabi po dyan na meron silang kausap. Pero ako, wala akong kaalaman. Baka alam ng kapulisan, sino ho ang kausap, baka alam ni Secretary Anyo. Ang liwa-liwanag dito, hindi naman ako nagchichismis o naghahaka-haka. Ang liwanag eh. Nakausap na daw yung gobyerno at sumang-ayon na daw ang gobyerno na arestuhin. Paano ba to? At ito daw ay formal transmittal lamang. Ibig sabihin, nauna yun. Andyan eh, ang liwanag oh. Anybody wish to comment? Secretary Anyo, please. General Marbil. Bakit may prior consultation and assent? Bakit sumang-ayon ng mas maaga? Well, Madam Chair, I'm not aware of any coordination of that, and I only learned of this diffusion and warrant of arrest in the morning of March 11. So, yun lang. So lahat kayo, March 11, 3 a.m. O 3:04. Ito yata dito. Tama naman yun. Pero, Executive Director Alcantara, Opo. form letter ba to? Medyo specific to eh. Prior consultations with the government of the Philippines. Hindi siya form letter eh. I cannot Nakakita na rin confirm kami. or deny, Nakakita but, na rin kami ng ganito it looks like eh. a form letter. Form letter? No, it Who have looks agreed like- to comply? Oo. Okay. It's a genuine letter from the Interpol that came from the Interpol Oo, tama. system. Verified naman to. Opo. Kaso nga lang, unang-una, diffusion lang siya. No such thing as red notice was ever received. Ma'am, Sabi mo, dahil sa kailangan i-expedite. Ikalawa, tinatanggi ninyo na merong prior consultation dito at saka acquiescence or agreement. Hindi ko po masagot yung prior consultation. Ang masasagot Wala, ko po... nandito lang. Oo. Ba't nila isusulat yan kung dito to, oh? Okay, basahin pa rin natin. Andito tayo, no? Ayan, si Senator Cayetano, maraming nakikita yata eh. Tapos sa page 2, no? Gusto ko lang matignan to, no? Kasi ang liwanag po nito eh. Ang sabi dito, basahin po natin yung page 2, ano? Ayan. The ICC has been mandated to investigate crimes against humanity. Pakitignan na lang po ang
Sumunod, sige, itaas pa po yan, indirect co-perpetrator. So, ibig sabihin, hindi siya principal, indirect pa. Parang ganun po yung understanding. Sino yung direct? Saan na yung direct? Ba't hindi inuna? Pangkaraniwan ba to na hinuhuli muna yung indirect kaysa sa direct? Form lettering ba to? Iba ho kasi yung legal language na ginagamit ng iba't ibang bansa sa kanila hong pagbibigay ng communication. Tama po. Siyempre, iba-iba yan. At saka translated to in many languages. Opo. Pero yung indirect, sa palagay ko, kahit Frances man yan or High German, Swiss, ganyan pa rin indirect. Hindi siya principal. Hindi Bakit kasi siya ho, ano inuna? nga yung legal system po depende ho sa kanilang pagkasulat ng kanilang mga batas. Kasi kagaya ho sa atin, conspiracy po ang tawag natin dyan, di sa ating bansa. Co-conspirator po ang tawag sa isang taong Tama. participate sa Kaya isang nga, krimen. Eto, co-perpetrator. Yun nga ho yun. Pero indirect. Marahil yun po yung definition niya ay lumalapit po sa ating definition ng conspiracy sa ating bansa. So yun po yun. Marahil lagay natin sa konteksto na yun po ang kanilang lingwahe sa kanilang batas, sistema ng batas, iba ho ang lingwahe natin dito. Nako, kahit i-Frances yan, yung indirect, hindi direct, di po ba? Oh, ganun din naman sa conspiracy. Kaya nga. Oo. Kaya nga nagtataka lahat, bakit siya unang hinuli? Bakit siya dinampot bigla? Hindi naman pala siya yung bida. Hindi naman siya yung kontrabida. Pero sinabi ho na co-perpetrator. Tama, pero indirect. Kasabwat. Sinabi ho diyang kasabwat. Okay. Oho. Ngayon, tignan natin. Action to be taken. Locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws or the applicable bilateral and multilateral treaties. Ibig sabihin, hindi yung kidnapping or yung Hindi extraordinary po kidnapping. Wala ho rendition. nangyaring kidnapping, ma'am. Pero may extradition. Bakit Hindi, meron ho dalawang in-extradite? option yan Ang haba ng Ang proseso. international humanitarian law gives us two options. Walang nakasulat There are dito. two options under international humanitarian law. I'm just The first talking option is about the extradition. diffusion, No, I have to explain the law, ma'am. The international humanitarian law gives us two options: extradition or surrender. And we chose the surrender path, ma'am, not extradition. So despite the myriad and ironclad commitments to Interpol, hindi tayo sumunod dito sa hinihingi Hindi ho nila. sila familiar sa system Ang natin hinihingi nila, extradition, hindi surrender. Di po Hindi- ba? Ang liwanag eh. Hindi, yan po Pasok ay natin kanilang ang sinasabi tira. kasi yan po ang customary law sa maraming bansa na extradition. Kanina sinabi mo, Hindi, kaya nga eh, customary yun law, yung procedural at administrative, hindi din Hindi, pero yun nga ho hindi nila alam yung ating batas Hindi ho nila correct, alam na correct. meron tayong Republic Act 9851 na nagsasabi pwede extradition o pwede surrender. Teka, Ang pinili po namin executive action po, surrender po. Tapusin muna natin yung sentence kasi meron pang karugtong. Extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws. Susunod tayo sa 9851. Yes, sinunod dyan, 9851. O, sige. And hindi extradition ang aming ginamit, kundi surrender. Eka, meron tayong iko-konsulta, Attorney Alexis Medina, na sumulat ng iba't ibang libro tungkol sa international law at sabi niya, hindi tumbok sa extradition o surrender, hindi sila pareho. Kaya kinakailangan intindihin. Eto, na extradition, kaliwa-liwanag sa batas natin. Senator Cayetano, and thereafter we will consult Attorney Medina. Thank you, Madam Chair. Ay naiiba sa A lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this Constitution. So, to compel a person might also Senator Cayetano, good afternoon, Senator Bongo, Senator Jingo Estrada. Going back to the question, there was the proposition that the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government, or foreign state, or international tribunal
can be undertaken without judicial proceedings under 9851, Section 17. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice, but nevertheless, I respectfully disagree. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Now, surrender as an option under Section 17 is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a court proceedings. So in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Other than those proceedings, it would be very difficult to maintain that is sanctioned by the Constitution. So ang Thank you, Your Honor. sinasabi po ninyo, dalawa lang pagkakataon na pwede mag-surrender. Kung yung mismong akusado at arestado ang nagsusumite sa pamahalaan, yun, pwede yun. Yes po. Kusa niya yun. Yes. Ikalawa, kapag banyaga. Yes po. Hindi naman Pilipino. Yes po. Deport, executive action yun. Yes po. Mabilis, walang kailangan na korte-korte. Yes po. So yun lang, wala na pong ibang exception, wala na pong ibang sitwasyon kung saan pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan na sinurrender, sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi kanina. Sinasabi ninyo, hindi po pwede yun. Dalawang pagkakataon lang ang po pwede isuko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, hindi sa Pilipino. Attorney Medina po. Yes, thank you, Madam Chair. I stand by my statement. There may be possibilities that surrender can happen in other situations, but certainly surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Kung hindi pwedeng isuko ang isang Pilipino na hindi pumapayag, hindi naman voluntary, ang ibig mo sabihin, ang iba pang pagkakataon, extradition na. Yes, That's the only legal process to enforce surrender to the ICC. I-extradite na kapag Pilipino ka. Tama po ba? I agree, Madam Chair. Thank you. And extradition is a judicial proceedings. It involves judicial proceedings po. So my view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. Thank you.